Ang follow-up report natin to do sa 4-team trade na magaganap. At ang report natin ngayon ay itong si Kevin Alas mukhang tuloy na talaga sa TNT. Ang pinagpaplanuhan na lang ay yung iba pang pieces na malalagay dyan. Si Alas dito sa TNT at itong si Bong Quinto sa Converge yan. Ang tanong ngayon ay kung ano ang mangyayari dito kay Mikey Williams. Dahil kapag nakuha ng TNT ito si Kevin Alas, isang senyalis na yan na handa na ang TNT na i-trade ang nasabing player, itong si Mikey. Ang tanong na lang ay kung saan siya mapupunta. Sa totoo lang, either sa abroad yan or sa SMC. Dahil hindi ibibigay ng Converge yung gustong salary. Itong si Mikey Williams, sigurado yan. At maski na nitong rain or shine at Phoenix. So ibig nito sabihin, ang bagsak lang niya si Mikey, either Magnolia, San Miguel or Ginebra. Sa tingin ng karamihan, either Ginebra or San Miguel ang babagsakan yan. Sa tingin ng iba, hindi siguro gagalawin ng Magnolia muna yung lineup nila dahil ang ganda ng kanilang performance. Pero tignan natin. Ang alam ko lang, itong San Miguel nakita natin na ginawa dito kay Geronting. Kinuha nila kahit sabihin pa natin na kompleto na yung kanilang lineup. At itong Ginebra, of course, nandiyan si Maverick Ahanmisi. Kaya wag na tayong magulat kung ito si Mikey Williams ay dyan mapunta sa San Miguel or sa Ginebra. O kaya naman, pwede rin siya siguro sa abroad pero may question pa pagdating dun sa pagiging eligible nitong si Mikey na maging Asian import. Kung hindi po pwede ito si Mikey doon, malamang nga, either sa San Miguel o sa Ginebra ang bagsak niyan at ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging kapalit. At syempre, kung tatanggapin ng SMB o Ginebra itong si Mikey dahil alam naman natin may baggage yan pagdating doon sa kanyang kontrata kung saan meron siyang option na mag-negotiate pa ulit-ulit tuwing mananalo ng kampyonato. So abangan na lang natin yan. Tandaan niyo, pag itong si Kevin Alas napunta dyan sa TNT, sigurado na aalisin na itong si Mikey Williams dyan at mag-i-start over na ang koponan ni Coach Jolas. Ito nga bang si Sydney Onwubere ng Barangay Ginebra ay nilalagay na dito sa trading block para makakuha ng ibang player ang Ginebra na magagamit. Sa ngayon kasi kung titignan natin medyo manipis yung front court nitong Ginebra. Totoo na dyan itong si Christian Standhardinger, Japet Aguilar at Jamie Malonzo. At itong si Tony Bishop nandyan din. Pero pagdating ng Philippine Cup, dyan natin makikita na manipis talaga yung front court ng Ginebra. Dahil nawala nga ito si Jeremiah Gray na ginagamit nila bilang small forward o shooting guard. At itong si Mariano at itong si Onwubere ay hindi naman ginagamit talaga ni Coach Tim Cone. At nakita na natin kung ano nangyayari sa Ginebra kapag nasasagad sa minuto yung mga players nila. Kaya hindi na ako maggugulat kung itong si Onwubere ay matanggal na dyan sa lineup ng Ginebra at makakuha sila ng player na magagamit. Mukhang ang kailangan ngayon ng Ginebra sa Philippine Cup ay isang small forward. Kasi itong pagkukulang na to natatakpan kapag nandyan itong si Justin Brownlee. Pero syempre pag Philippine Cup, kinakailangan nila ng isa pang small forward. Dahil usually ang ginagawa ni Coach Tim Cone, itong si Malonzo ang ginagamit niyang power forward at nag-alternate sa center. Itong si Japet at si Christian Standhardinger. Kaya ang weak spot ng Ginebra talaga ay yung small forward. Dahil itong si Malonzo madalas babad yan sa laro. Itong si Onwubere hindi nagagamit. Kaya sa tingin ko itong si Onwubere at baka itong si Mariano ay ilagay na sa trading block ng Ginebra para makakuha sila ng isang small forward na pwede talagang magamit. Kaya tignan na lang natin kung ito talaga ay mangyayari. Pero sa ngayon, ang masasabi ko itong si Onwubere, medyo nasasayang din sa Ginebra dahil naipakita naman niya ang kanyang kayang gawin nung siya ay naglalaro pa dito sa Northport Batangas. Kaya baka mas makapubuti pa nga sa kanya na malipat sa ibang team na magagamit yung kanyang talento. Pinatunayan ng Magnolia Chicken Templados na hindi lang pang PBA on tour yung maganda nilang laro. Ito ay pagkatapos nilang talunin ang TNT sa opening ng PBA 110-102 na ginanap doon sa Araneta Coliseum. At nakita natin, maganda talaga. Totoo yung hype dito sa import nila na si Tyler Bay. Naka 31 points at 20 rebounds. At doon sa game na yun ay lumamang ang Magnolia ng hanggang 19 points. At itong si Bay mismo ang nag-seal nung panalo ng Magnolia doon sa kanyang follow-up slam na kung saan meron na lamang 24.2 seconds na natitira doon sa game. Ito si Mark Baroka naka 19 points at si Paul Lee ay naka 17. Ito naman si Quincy Miller, yung temporary import ng TNT, naka 37 points at 14 rebounds, samantala si Calvin Oftana naman ay naka 28 para dito sa Tropang Giga.
lamang ng 181 itong Magnolia, pero sumubok mag-comeback itong TNT sa pangunguna ni Oftana na naka 8 points noong 4th quarter. Pero nakabawi itong Magnolia at sinabi ni Coach Victorero, pinapakita noon yung composure nila. Naka 9 points din itong si Ian Sanggalang at itong si Dionisio 9 points din. Si De La Rosa at si Laput naka 8 points. At sa panig naman itong TNT, itong si Williams, si Kelly Williams ay naka 14 points din. Si Jason Castro 5 points lang. Pero of course, obvious naman na medyo na-miss talaga nila yung serbisyo nitong si Mikey Williams. Sa panig ng Magnolia, magandang umpisa to. At yan talaga ang gusto ng Magnolia, na ipakita na yung mga panalo nila doon sa PBA on tour ay hindi lamang porky exhibition yun. Kumbaga sasabihin nga nila for real talaga, totohanan na magaling yung import na si Tyler Bay. At para itong yung si Nick Rakocevic na fit dito sa sistema na gustong pairalin ni Coach Chito Victorero. Nanalo po si Junmar Fajardo nung kanyang ikapitong MVP. At ibig sabihin yan mula noong 2013 to 2014 season. Puro si Junmar na nanalo except nung one time na nanalo itong si Scottie Thompson habang nagre-recover si Junmar doon sa kanyang injury. Medyo nagkaroon ng sabihin na natin na diskusyon kung bakit daw si Junmar ang nanalo. Kayong naka-finals ng itong Hinebra ng mas marami at sabi nga nila si Junmar hindi nakapaglaro ng mahabang portion nung nakaraang season. Totoo yun, hindi nakapaglaro ng ilang games nga si Junmar, pero ang nangyari kasi dito, yung pong mga statistical points kung saan nanguna si Junmar, mas binibigyan po ng timbang itong All Filipino. Yan po kasi ang pinaka-prestihiyosong tournament sa PBA. Kaya yung performance dyan, mas binibigyan timbang ng Commissioner's Office, ng media, ng players, at maski na doon sa pag-compute ng statistics. At saka nakita natin doon sa media votes ay nanguna rin si Junmar, samantalang pangalawa naman siya pagdating doon sa player votes. So dito natin makikita na si Junmar naman laging maganda talaga ang performance para sa SMB. At yan ang dahilan kung bakit siya ang nanalo nung kanyang ikapitong MVP award. Sa ngayon kasi may mga nagsasabi na dapat daw tanggalin na yung media votes at yung PBA Commissioner's votes pagdating sa MVP. Pero ganyan talaga ang proseso. At tandaan natin, lahat ng nanalo ng mga MVP ay dumaan din dyan sa proseso na yan. Nakakuha sila ng boto mula sa media, sa players, sa Commissioner's Office. Ganun talaga ang sistema ngayon. So, congratulations dito kay Junmar Fajardo. At very deserving ka sa pagkapanalo ng 7th MVP. At abangan natin kung ano magiging performance niya ngayong season. Shout out kay Ruben Dolor, Efren Miranda, Ivan Noel Pontines, Romeo Conchada, Edia Garcia, Jonald Mariari, Joseph Pineda, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, John Mark Cantos, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Domer, Jason Mendoza, Donel Santiago, Edwin Carmona Jr., Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Junicio Mercado, Brian Andres, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, Jonel Alagon at Celino Valles family, Kagawad Katsakino Dukusing, at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at Enrico at Presi Angsioko.